Doon din sa salaysay mo, binabanggit kang 3 lugar na kung saan ay dinadala yung bahagi ni former Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Zaldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin kasi talaga namang nagpupunta ka ron. Kahit paano, i-describe mo yung 3 lugar. Paano? Based on my experience during that time, Your Honor, ang napag-deliveran ko is yung 42. Dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon sa loob, maraming puno ng kahoy, mangga, sari-saring puno nung nasa loob. Parang mayroon doong maliit na ubal. Doon kami nag-stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then walang sumasalubong sa inyo kahit sino dahil maring kilala mo na rin yung sa pagdi-deliver mo. Para lang malaman namin na kapanipaniwala talaga. May sumasalubong pero ang nakakakilala, Your Honor, is si Ko lang. Kasi siya lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung pangalawang lugar? Yung pangalawang lugar yun yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina, na yung sa 19, na dating bahay ni Michael Yang. Anong itsura naman doon? White lang yun, Your Honor, eh. Ano? Kulay white lang yung niya, pintura. Yung gate? Yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? Michael Yang. Yung malapad siya, Your Honor, tapos maluwang siya. Nagtalo Yun lang naman yung ano ko doon, kasi pag mga ganon, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extricate na. Wala nang ibang ganon ang nangyayari kapag may dinideliver kayong basura. At yung pangatlo yung sinasabi mo sa... Senator Marcoleta, may batin. Yung pong sinasabi nyo kay Michael Yang, paano po nyo nalaman na kay Michael Yang po yun, na paano napunta kay speaker yun, sinasabi nyo si speaker na may-ari? Sabi nila, nabili daw ni speaker. Sino nagsabi po sa inyo? Kasamahan ko rin mga security. Security. Ang nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang, kay speaker na ngayon. Opo, alright, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street. Aguado. Pero hindi na po ako ang nakapag-deliver dyan. Yung mga tropa ko rin na duty, kung sino yung duty at the time ng delivery dyan. Paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yon? Kasi sila rin po, based doon po sa group chat, namomonitor po namin yung movement. Kasi pag nagsabi na yung duty basura, proceed na, may deliver tayo. Doon ko nalalaman na kung saan lugar at yun yung pagbabagsakan ng basura. Ano ba yung composition ng yung grupo? Kasi kanina sinabi mo, halos 90. Pwede mo sabihin sa amin, pare-pareho ba kayong Marines? Ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor, is mayroon dalawang klase po kasi. EEC, which is Elizaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC, which is yung sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan during the time, mayroong 10 Coast Guard with officer, 10 SAP with officer, saka mayroong 6 na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security noon is tulad namin mga retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din ang nakadetail doon sa kanya. Itong pagbibigay mo ng salaysay sa kapulungan ito, mari ba naming isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawain ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, nakapag-usap-usap pa kayo tungkol dito? Hindi po nila alam, Your Honor. Nagulat na lang sila nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa'yo? So, para Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor.
dahil sa paglalahad mo. Siguro, Your Honor, hindi ko alam kung ano yung... Tika muna, Secretary, Senator Marcoleta, hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo. Sa ngayon, Your Honor, wala na. Paano mo nalaman na hindi ka kinokontak, hindi mo na sila makontak, ngayon ka lang lumabas dito? Bakit? Kunito mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka? No, Your Honor. O paano nila sabi mo na ayaw ka na kausapin dahil maglalahad ka rito? Kasi hindi na po sila nag-ano sa cellphone ko dati kasi Kailan ka nag-text sa kanila o tumawag? wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Kasi O kaya paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? ay pag tumawag po ako sa kanila, makukontak ko sila pero malamang hindi na ako nila sasagutin, Your Honor. Paano mo nalaman yan? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayon ka lumantad? Hindi ko pa man nasubukan, Your Honor. So hindi mo pa alam kung makukontak mo sila, hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka nasasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Marcoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontak dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya, huwag ka masyadong mag-alala. Engineer Bernardo, kasi nung makita ko nga yung sa sumbong sa Pangulo na ang ginawang basihan ay yung MYPS, alam ko kasing merong PCMA. Nagpatulog din ako sa mga iba. Sa aking pagsisasa at nakakita talaga ako ng mga ilang bilang ng flood control projects, talagang merong discrepancy ang mga coordinates. Merong isa na 67 meters doon sa map, yung length niya. Meron namang 150, merong 445. Ang ibig ba sabihin nun yung actual at saka yung sa MYPS, kung halimbawa 400 meters ang diferensya, di ba very, very significant? Masyadong malayo di ba? Yes po, Mr. Chair. At sa ganong kalagayan, maaari nating sabihin na pati yung opisina ng Pangulo na misled dun sa pagkakabigay sapagkat yung MYPS hindi naman siya masyadong reliable. Tama po? Agree po ako, Mr. Chair, kasi yung MYPS po, planning lang po yun. Hindi naman po yun. Yun nga, karaniwan yung MYPS, halimbawa, pagka NEP, pagsisimula na yung mga preparatory dyan activities, ang gagamitin lang nila ay yung cellphone, tama? Po, Mr. Chair. At kung halimbawa sa isang lugar mahina ang cellphone, pangkaraniwan medyo erratic din yung magagawa niyang coordinates, tama? Yes po, Mr. Chair. Kaya nga nung sinasabi po ng Yusek Kati na reliable yung PCMA na talagang parang capable pa na wala kanyang ghost project, masyadong mahirap paniwalaan kasi wala pala kayong satellite. As far as I know po, wala pong ganung satellite eh. Yun nga po, kaya ang sinasabi niya na real time, mukhang hindi totoo. Sapagkat kayo ay dependent din kayo dun sa mga encoder sa baba, tama? Yes po, Mr. Chair. Ang use normal po niya is there are authorized, let's say, project engineer po who can enter the system and encode data dun po sa PCMA. However, pagka po minsan, nagiging problema po namin yan na hindi po nag-a-update ng record. So, that is not the exact po mismo na sinasabi namin talaga na dapat po real time, Mr. Chair. Hindi po nasusunod yung real time. Madam Kowa, June 20, 2017, nung maging final executory yung decision ng Korte Suprema, 140 million pesos. Tama? Sir, hindi ko po kasi alam yung binabanggit yung decisions. SBMA. Kanina, tinanong ko na Yes, sa'yo. sir. Okay. Kapag ka naging final executory, kailan kayo magpa-file ng COE? Mag-i-issue? Pagka nag-final and executory na po, Your Honor, i-record na po ni accountant yun sa Ang sinasabi ko, kanilang yung sir. COE. And then sir, pag na-receive na po yung decision ng final and executory,
ipapareceive po yan sa director, or sa case po kasi nung binabanggit nyo, sir, dahil dumaan po sa Supreme Court ng commission proper po. Sila po ang mag-i-issue ng COE. Mr. Chair, wag mo munang yarin kasi nahihirapan akong kumuha ng sagot sa kanya. Paliliwanag ko sa'yo. Pagka-render ng decision, file and executory, ang sinasabi ko sa'yo, under Section 23.2 to 23.3 ng Circular 2009-006, kailan kayo mag-i-issue ng COE? Yun ang tanong. Tama po, sir. Kailan nga? Sir, pagka na-receive na po yung kopya ng Notice of Final and Executory or Notice of Finality of Disallowance, sorry po. Kaya yung NFD po, pag na-receive na po yan ni management, bibigay po ni auditor yung isang receiving copy. Let's say sa case po kasi namin, sir, pag auditor lang po yung nag-issue ng NFD, isasubmit niya po yan kay Hindi ko director tinatanong po niya. sa iyo kung kailan isasubmit ang lahat Hindi, ng sir, kasi requisite. ganun Ang po tinatanong yung ko sa iyo proseso. kanina, alam mo, paikot-ikot ka eh. Sige po. Ano ang time frame bago kayo mag-issue ng COE? Sir, upon receipt po noong NFD, yung Notice of Finality of Decision, may kopya po yun si auditor ng receiving file. Ibibigay po niya yon sa ating commission proper kasi po dumaan po ito Mr. sa Chair, Supreme Court. pakitulungan mo nga ako. Opo. Tinatanong ko lang, naiintindihan mo ba Opo, yung sir. tanong? Opo, naiintindihan. Ilang araw bago i-issue mo yung COE? Alam mo kung ano yung COE? Yes po, COA Order of O, Execution anong po. sinasabi ng batas? Sir, ang Ilang araw? 15 days po. O, mali ka na naman eh. 5 days. Dito sa kasong ito, kailan yung in-issue ang COE? Sir, wala po akong knowledge po dyan sa Yan ang problema binabanggit natin. niyo po. 4 na taon bago nyo in-issue ang COE. Kaya yung kaninang pinag-uusapan natin, Mr. J, kaya medyo... Sir, So, gusto ko lang po before you answer i-clarify, that, sir. COA, Opo. that will be your last question, Yes po, Senator sorry po. Marcoleta. Sir, Go ahead. i-clarify ko lang po. Yung SBMA po kasi na sinasabi ni Senator Marcoleta, sir, ibang auditor po kasi ang may hawak doon. Ako po ay nag-audit po sa ngayon ng DPWH. Kaya po ikaw nga background pinadala po- rito para sumagot ka sa COA eh. Pagkatapos sasabihin mo naman, hindi. Sinabi ko bang ikaw ang auditor? Hindi naman po, sir. Pero as per information po, wala Hindi po bali na. akong detalye. Salamat po, Alright. Mr. Chair. Opo. Thank you. Senator Pangilinan, it's your turn. Yes, thank you.